Hayaan mo na sila. Ang mga taong may ginawang masama sa kapwa ay may kapalit anak. Kaya ipagpasa Diyos mo na lang ang ginawa sa iyo. Huwag mong gagamitin niyang kaalaman mo sa pangkukulam ha. Binabalaan kita, Bea. Kailangan nating turuan ng leksyon. Mga traidor sila. Sa bait mong iyan, nagawa ka nilang traidorin. Kaya gagabayan kita ulit, apo ko. Pero la, sinabihan po ako ni nanay na ipagpasa Diyos ko na lang po ang lahat, Lola. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Tayo na ang gumawa ng paraan para turuan sila ng leksyon. Minsan, hindi basta-basta darating ang karma sa kanila, di ba? Kaya ngayon pa lang, ay turuan na natin sila ng leksyon. Nandito lang ako, apo. Alalahanin mo ang mga ginawa nila sa'yo. Gagawin ko na po, Lola. Elementarya pa lang ako, Sir Casper, nun ay nakikita ko na si Lola Teresita na gumagawa ng ritual at kung ano-ano pa patungkol sa pangkukulam. Kung hindi nyo lang alam, nasa angka nila Lola ang pagiging mangkukulam dahil sa kailangang ipasa ang kanyang kakayahan. Ngunit hindi ko akalain na dahil sa isang pangyayari ay kailangang maipasa sa akin iyon. Iba talaga ang nagagawa ng galit. Nakakagawa ka ng bagay na hindi maganda at pagsisisihan kapag huli na. Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Kahit ganun pa man, nanaig pa rin ang pagpapatawaran at pag-iibigan. At magsisilbing aral yun sa akin. Ganun pa man, may tumanggap pa rin sa aking madilim na nakaraan. Ito na rin ang dahilan kung bakit gusto kong ibahagi ang aking karanasan sa inyo para kapulutan ninyo ng aral. At iyan ang malalaman ninyo sa aking kwento. Pero sana'y huwag niyo muna akong husgahan sa kung bakit nagawa ko ang bagay na iyon. Pakinggan niyo hanggang dulo ang kwento nang malaman niyo ang buong dahilan. Ako si Bea, hindi ko tunay na pangalan. Tubong Samar. Mula 8 taon hanggang mag-10 taong gulang pa lamang ako, naririnig ko na sa mga kalaro ko na mangkukulam si Lola. Hindi ako naniniwala syempre at iniisip ko na baka sinisiraan lang nila si Lola. Dahil wala naman akong alam nun, lalo na at musmos pa lamang ako. Madalas ko din ipagtanggol si Lola at minsan inaaway ako o kaya ay ayaw akong kalaro ng mga taga sa amin. Dahil baka raw ipakulam ko sila kapag nag-aaway kami. Mabuti na lang at may mga pinsan ako na madalas kong kalaro na anak din ng mga tiyahin ko na anak ni Lola Teresita. Isang araw, namasyal ako kina Lola. Minsan kasi pumupunta kami sa bahay ni Lola kapag birthday niya. O di kaya ay para dalawin siya. 65 na si Lola ng mga panahong ito. May silid sa bandang kusina ni Lola at madalas iyong nakasarado. Napapaisip ako noon kung ano ang laman ng silid na iyon. Pero pinagbabawal iyon na pasukin namin. Naisip ko na baka may itinatago si Lola na hindi namin alam. Kaya nung bumisita ako sa bahay niya dahil kaarawan ni Lola, gumawa ako ng paraan para mapasok yon. Kasama ko ang mga pinsan, mga tiyahin at iba pa. Lola, happy birthday po. Iyon agad ang bati namin kay Lola nun. Nako, salamat mga apo. Hali kayo, pumasok kayo sa bahay para pagsaluhan natin ang niluto kong munting handa. Pumasok na kaming magpipinsan sa loob ng bahay ni Lola. Sunod naman ang mga malalaki na. Muli, napatingin ako sa silid na iyon at napangiti nang makitang bahagyang nakabukas ang pinto. Naupo na kami sa mahabang mesa. Masarap magluto si Lola. Hilig niya kasi iyon noon pang dalaga siya. Ang sarap po ng luto ninyo, Lola. Puri ko sa luto ni Lola.
Bagyang ginulo ni Lola ang aking buhok. Salamat, apo ko. Kaya nga love na love kita eh. Ako ang panganay na apo ni Lola Teresita. Panganay kasi si Nanay Nanet. Si nanay ay isang guro samantalang si tatay ay isang foreman. Minsan narinig ko si nanay at tatay na nag-uusap na madalas daw siyang iniiwasan ng mga co-teachers niya. Dahil nga sa bali-balita na mangkukulam si Lola. Kapag tinatanong ko naman si tatay tungkol doon, sinasabi niya na hayaan ko na lang daw ang mga sinasabi nila. Madalas sabihin ni tatay kay nanay na umalis na ito sa propesyon para makaiwas sa ganong sitwasyon. Total, medyo malaki-laki naman ang kita ni tatay at nag-iisa lang akong anak. Pero mapilit si nanay. Mahal nito ang propesyon at hindi na lang pinapansin ang mga sinasabi ng mga co-teachers niya. Habang kumakain kami ng handa ni Lola na pansit, sinabawang manok at Shanghai, nagkukwentuhan kami hanggang sa tanongin ni Tito kay Lola na bakit hindi na tumigil ito sa ginagawa. Napatingin sa amin si Lola. Edward, mamaya na tayo mag-usap pwede. Nandito ang mga bata. Bumuntong hininga si Tito at napapailing-iling pa. Itigil yun ang ginagawa ninyo dahil apektado na ang mga bata. Tumayo si Tito Edward at lumabas ng kusina. Nagpaalam naman si Lola na pupuntahan raw si Tito para kausapin. Pagkatapos naming kumain, nagpresenta ako na maghugas ng pinggan. Kasama ko ang isa kong pinsan na mas bata sa akin. Pero yung dalawa ay lumabas kasama si Tita. Tinanong ko ni Gino na 10 taong gulang tungkol sa tanong ng kanyang ama na si Edward. Hindi ko rin alam, Gino. Sa tingin mo, yan kayang sabi-sabi ng mga tao na mangkukulam si Lola ang tinutukoy ng papa mo? Tanong ko. Hindi raw alam ni Gino. Kaya nagpatuloy kami sa paghuhugas ng pinggan. Nakikita mo yung pintuan, Gino? Bahagya siyang nakabukas. Gusto mo bang tignan ang loob niyon? Tumingin naman doon si Gino at sinabi na interesado din daw siya na malaman ang loob niyon. Kaya nagkasundo kami na pasukin yon pagkatapos naming maghugas ng pinggan. Nang matapos, sinabihan ko si Gino na magbantay sa labas dahil baka biglang pumasok si Lola. Nagmamadali akong pumasok sa loob ng silid dahil baka maabutan kami. Napanganga ako nang makita ang loob. Iba't ibang klase ng gamit na hindi pamilyar sa akin. May kung ano-anong mga nakasabit sa dingding. Tumaas ang balahibo ko nang makita ang hilahilarang manika na nasa kabinet. Kahit sa murang edad, ay alam ko na kung ano-ano ang mga ginagamit sa pangkukulam. Lagi kasing nagkukwento noon ang nanay tungkol sa kulam. Nahinto ako sa ginagawa ng tawagin ako ni Gino at sabihin na pumasok si Lola. Mabilis akong nagtago sa sulok at isiniksik ang katawan ko roon. Nasaan ang pinsan mo, Gino? Harinig kong tanong ni Lola. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon dahil baka biglang pumasok si Lola sa silid at makita ako sa loob. Nakahinga naman ako ng maluwag nang sabi ni Gino na nasa CR ako at hinihintay na lumabas. Pag lumabas na siya, pumunta siya sa labas ha. Dahil naroon ang kanyang ina, may merienda roon. Sabihin mo. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko nang pumasok si Lola sa loob ng silid. Bahagi akong sumilip at nakitang may hawak siyang litrato. Hanggang sa pagpasok niya, ikaw niya ang isusunod ko. Pagkasabi niyon ay lumabas na si Lola. Nang sabihin ni Gino na wala na roon si Lola Teresita, nagmamadali na akong lumabas. Tinanong niya ako kung ano ang nakita ko.
Sasabihin ko sa'yo pag uwi natin. Pumunta muna tayo sa labas at baka hinihintay na tayo. Pagkarating namin ni Gino sa labas, naroon na ang ibang mga tiyahin ko. Nagkunwari akong walang nalaman ng hapon na iyon. Napatingin ako kay Lola. Maamo ang kanyang muka at para bang hindi niya kayang gumawa ng masama. Nang araw na yon nalaman ko na totoo pala ang mga sinasabi ng mga tao. Akala ko sinisiraan nila si Lola, pero hindi pala. Malaki ang respeto ko kay Lola, pero ng mga sandaling iyon ay unti-unting nawawala ang respeto ko na yon. Nang gabing iyon nun, hindi ako makatulog. Pabaling-baling ako sa higaan. Hindi ko na rin nabanggit kay Gino ang mga nalaman ko. Iniisip ko kung ano ang gagawin ko ngayong alam ko na ang tungkol sa sekreto ni Lola. Lalo na noong sabihin niya na may isusunod na siya. Nakaramdam ako ng awa sa magiging biktima niya at galit kay Lola. Pero inisip ko na baka may dahilan. Pero pinili ko pa rin na manahimik dahil lola ko pa rin siya. Pinilit ko na lamang na makatulog noon. Simula noon hindi na ako bumisita pa kay Lola. Natatakot pa rin kasi ako. Nagulat na lang ako ng isang araw noon ay si Lola na mismo bumisita sa bahay. Nasa labas kasi ako noon at nagdidilig ng mga halaman. Lola, nandito po pala kayo. Mabuti at napasyal po kayo. Hindi naman pwedeng hindi ko pansinin si Lola at baka makahalata. Lumapit ako at nagmano sa kanya. Awaan ka ng Diyos, Apo. Napasimangot ako sa sinabing iyon ni Lola. Buti alam pa niya na may Diyos kahit na may ginagawa siyang mali. Nasaan ang mama mo, Bea? Nasa kusina po, Lola. Sinabi ni Lola na pupuntahan na lang niya si Mama sa kusina. Ako naman ay dumiretso sa aking silid para gumawa ng mga aralin. Patapos na ako sa science nang makaramdam ako ng pagkauhaw. Lumabas ako ng silid at nagtungo sa kusina. Ngunit natigil ako sa akmang pagpasok nang marinig kong nag-uusap sina Mama at si Lola. Kailangan kong maipasa sa isa sa inyong magkakapatid ang aking kakayahan na net. Nay, ayaw kong ipasa niyo sa akin ang kakayahan niyong iyan. Ayaw kong gumulo ang buhay namin. Sa ibang kapatid ko na lang. Alam mo naman na nagpasalin-salin na sa henerasyon namin ang pagiging mangkukulam. Kailangan yon maituloy sa susunod na henerasyon. Ayaw kong magalit sa akin ang lola ko. Pasensya na, Nay, pero huwag kami. Kausapin niyo na lang ang iba kong kapatid. Umalis na kayo rito, Nay. Kung yan ang ipinunta niyo dito, pasensya na. Pero hindi ko kayo mapagbibigyan ngayon. Nang makita kong tumayo si Lola, nagtago ako sa gilid. Ngunit nang matapat roon si Lola, tumigil siya, pero hindi lumilingon. Hanggang sa tuluyan na siyang umalis. Lumabas ako sa pinagtataguan ko at pumasok sa kusina. Lumipas ang mga araw ay hindi ko na inisip pa ang mga nangyari ng mga nagdaang araw. Mas minabuti ko na lang na wag nang isipin ang mga nalaman ko at baka matukso akong magtanong. May kaklase akong kaibigan. Ang pangalan niya ay Amanda. Mabait siya at palakaibigan. Naging malapit kami sa isa't isa. Isang araw, may isa akong kaklase na sinasabing may kinukulam daw na babae na kapitbahay na kababaryo rin namin. At kasalanan daw iyon ng lola ko. Hoy, wag niyo nang tinutokso si Bea na mangkukulam ang kanyang lola. Baka talagang nagkasakit lang siya. Sita ni Amanda sa mga kaklase ko. Ngunit ipinagpilita ng mga kaklase ko na si Lola ang may gawa niyon. Dahil walang ibang mangkukulam sa baryo namin, kundi si Lola lang. Sinabihan pa ako noon na lahi daw kami ng mga mangkukulam.
Baka raw kapag nagdalaga ako, ay maging mangkukulam daw ako. Sinabi niya sa mga kaklase namin, nalayuan ako at baka ipakulam ko daw sila. Binato ako ng papel na ginawang bato ng kaklase ko. Hoy, isa pang pagbato, susuntukin na kita. Galit na sabi ni Amanda sa lalaki. Malaking bata kasi si Amanda at maliit lamang ang kaklase namin. Pinawakan ko naman ang kamay ni Amanda. Tumingin siya sa akin. Hayaan mo na, Amanda, titigil din ang mga yan. Sakto naman na dumating na ang teacher namin sa last subject. Pinigilan ko ang sarili na maiyak noon dahil naaawa ako sa sarili ko. Pero wala naman akong pagpipilian dahil totoo ang mga sinasabi nila. Hindi gaya noon na ipinagtatanggol ko pa si Lola. Pero simula nung malaman ko ang totoo, wala na akong lakas ng loob para ipagtanggol siya. Pero sa totoo lang, ako ang apektado dahil nakakaranas ako ng pambubuli sa school. Gusto kong makilala ang lola mo. Iyon ang sabi sa akin ni Amanda nung pumasok ako kinabukasan noon. Hindi ko naman pwedeng sabihin na ayaw kong makilala niya si Lola. Kaya pagkatapos ng klase namin ng hapon na yon, sumama sa akin pauwi si Amanda. Nagtungo kami sa bahay ng aking lola. Ayaw ko man sanang pumunta roon, kaya wala akong nagawa. Hindi naman pwedeng tanggihan ko si Amanda. Pagkarating namin sa bahay ni Lola, pumasok na kami sa loob. Oh, apo, nandito ka pala. Aba at may kasama ka, kaklase mo? Tanong agad sa akin ni Lola at lumapit sa amin. Opo, Lola, si Amanda po pala, kaibigan ko. Sagot ko naman kay Lola. Lumapit si Amanda kay Lola at nagmano siya. Sinabi ni Amanda na madalas daw akong ibubuli ng mga kaklase ko. Kunwari ko siyang kinurot para itigil ang sinasabi. Ngunit hindi siya tumigil. Sinabi pa niya na nabuli ako dahil sinabihan na mangkukulam si Lola. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lola. Nakaramdam ako ng takot. Hayaan niyo na yun, Lola. Away bata lang po iyon. Sabi ko na lang noon dahil naisip ko na baka gawa ng masama ni Lola ang kaklase ko. Umiti lamang si Lola at niyaya na kaming magmerienda sa kusina. Napatingin ako sa silid kung saan naroon ang mga gamit na Lola sa pangkukulam. Napansin ko na may usok na lumalabas roon. Dahil nakikita kong busy si Lola sa pakikipag-usap kay Amanda, pasimple akong nagtungo roon. Bahagyang sumilip. Nakita ko na may isang kawan na kumukulo at may mga nakasabit sa itaas na isang manika at ang litrato ng isang babae. Opo, bawal ang pumupunta dyan. Natigilan ako nang marinig ang boses ni Lola. Isinara ni Lola ang pinto at saka hinila ako patungo sa mesa. Kumain kami ng merienda. Pero hindi na nagtanong pa si Lola. Pero tiyak na kakausapin niya ako dahil alam ko na ang sekreto niya. Kinabukasan, nalaman ko sa mga kaklase ko na umabsent si Samuel. Ang kaklase ko dahil nagkasakit siya. Iba daw ang pagkakasakit ng kaklase ko. May kung anong mabahong amoy na lumalabas sa kanyang katawan. Kinutuban na ako nun. Mukhang nakaraman na si Samuel dahil sa ginawa niya sa'yo, sabi ni Amanda. At katabi ko lang siya nun. Siniko ko si Amanda dahil hindi maganda ang sinasabi niya. Kaya nang umuwi ako, nagpasya akong dumaan kay Lola Teresita para tanungin kung may kinalaman siya sa pagkakasakit ni Samuel. Oo, ako nga apo. Totoo ang mga sinasabi nila na mangkukulam ako, pero ginagamit ko yon para sa inyo. Para protektahan kayo
dahil ganoon ko kayo kamahal. Alam kong alam mo na ang sekreto ko noong ipasyal mo rito si Amanda. Naghahanda lang ako ng tiyempo para kausapin ka. Gusto kong sigawan si Lola dahil hindi maganda ang ginagawa niya. Gusto ko magalit dahil gumagawa siya ng dahilan para kamuhian kami ng mga tao o kaya ay kagalitan dahil sa pangkukulam niya. Dahil sa inis, nasabi ko na alam ko nang magkukulam siya simula nung pumunta kami sa birthday niya. Pumasok ako sa silid pero hindi nagalit si Lola at ngumiti lamang. May tiwala naman siya sa akin at alam niyang hindi ko sasabihin sa iba ang mga nalalaman ko. Totoo pala talaga ang lahat ng mga sinasabi nila tungkol sa iyo, Lola. Lola, tanggalin mo na yung kulam sa katawan ni Samuel. Sigaw ko kay Lola. Sinabi ni Lola na tatanggalin lamang ang kulam kung mangangako ako na ako ang susunod niyang tagapagmana. Umiling ako at sinabing hindi ko kayang saluhin ang kanyang kakayahan. Ngunit sinabi ni Lola na ililipat lang niya iyon sa akin at nakadepende pa rin sa akin kung gagamitin ko yun o hindi. Ang gusto lang ni Lola ay maipasa iyon. Kapag pumayag ako, pagagalingin niya si Samuel. Dahil nga gusto kong gumaling na si Samuel, pumayag na ako sa kagustuhan ni Lola. Bago ka mag-17 ay papasa ko na sa'yo ang aking kaalaman. Kaya maghanda ka. Ayoko man pero wala akong magagawa dahil kaligtasan ng aking kaklase ang nakasalalay kaya pumayag na ako. Tinanong ko si Lola kung siya rin ba ang may gawa ng kulam sa isang babae na taga-baryo. Siya daw ang may gawa. Gusto lang turuan ng leksyon dahil hindi marunong magbayad ng utang kay Tita Dina. Pero bukas din ay tatanggalin niya iyon. Napangiti na lamang si Lola at sinabing mamaya ay aalisin na ang kulam sa katawan ng bata. Pagkatapos noon, pinaluhod niya ako dahil may ritual daw siyang gagawin. Ipinatong niya ang 2 kamay sa aking ulo. Nilawayan niya ang kanyang lalaki at idinikit iyon sa aking noo. Nandiri ako noon pero nawala ng lakas ang katawan ko noon. Hindi ako makakilos hanggang sa unti-unting pumikit ang aking mga mata. May kung anong orasyon ang ginawa hanggang sa sinabi niya na pwede ko nang idilat ang aking mga mata. Wala na daw dahilan para umatras ako. Wala sa sariling umuwi ako sa amin. Iniisip ang mga sinasabi ni Lola na ipapasa sa akin ang kanyang kakayahan. Natatakot ako pero sabi naman niya na nakadepende sa akin kung gagamitin ko iyon o hindi. Hindi ko sinabi kina Nani at Tatay dahil baka magalit sila sa akin o kay Lola. Ayaw ko magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan dahil desisyon ko naman iyon. Kinabukasan noon, nabalitaan ko na ayos na si Samuel. Simula noon na hindi na niya ako binuli pa. Mabilis lumipas ang mga araw hanggang sa tumungtong ako sa high school ay kaklase ko pa rin si Amanda. Ang pagkakaibigan ay nauwi sa pagiging matalik na magkaibigan. Naging maayos naman ang takbo ng pag-aaral ko noong high school ako. Kaya naman kasi akong pag-aralin ni Nanay at Tatay sa isang pribadong paaralan sa bayan para makaiwas na rin sa pambubuli sa pampublikong paaralan. Salamat naman dahil ang mga kaklase ko ay hindi lang ang taga sa amin, kundi sa iba't ibang bayan. Hanggang sa magkolehiyo kami, ay parehas kami ng school na pinasukan at kurso na kinuha ni Amanda. May kaya din kasi ang pamilya niya. Hanggang sa tumungtong ako sa 17 taong gulang. Naghanda noon si Mama kaya pumunta si Lola. Habang kumakain, lumapit sa akin si Lola at bumulong. Malapit ka nang mag-18, Apo. Iyong usapan natin, ha? Opo, Lola. Hindi ko po yun makakalimutan.
Ngumiti lamang si Lola nun at ipinagpatuloy ang pagkain. Ako noon ay nakaramdam na ng kaba dahil sa gagawin ko. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko. Nang matapos ang okasyon, sinabihan ako ni Lola na pumunta ako sa bahay niya dahil ituturo niya sa akin ang mga gamit sa pangkukulam para daw may ideya na ako. Pumayag ako noon. Linggo at akmang aalis na ako ng bahay nang marinig ko si nanay at tatay na nag-uusap. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa kakayahan ni Lola dahil hindi pa daw yun na ipapasa. Baka nagpasya na ang mama na hindi na ipasa iyon. Iyon ang sabi ni mama. Hindi nila alam na ako na pala ang magmamana ng kakayahan ni Lola. Nakokonsensya ako noon dahil hindi ko sinasabi kina nanay at tatay ang naging desisyon ko. Pero hindi na nila kailangang malaman iyon. Ayaw kong mag-alala sila o di kaya ay magalit kay Lola. Nangako na ako na tutuparin ko yon, lalo at nilakipan iyon ng orasyon. Umalis ako ng bahay at nagpunta kay Lola. Pagkarating doon, sinalubong ako ni Lola sa may pinto. Buti naman at dumating ka na, apo. Halika, pumasok ka sa loob. Pagpasok namin sa loob, pinagmerienda muna ako ni Lola. Nang matapos, pinapasok na niya ako sa loob ng silid niya at sinimulang pangalanan ang mga ginagamit nito. Gaya ng mga manika na iba-iba ang laki. May buhok at walang buhok. May mga libro din sa isang maliit na estante sa gilid ng silid. Iba't ibang klase ng kandila. May bungo pa na may kandila sa gitna. Hindi ko maiwasang kilabutan habang tinitignan yon. Pagkatapos, hinarap ako ni Lola. Sinabihan ako na lumuhod kaya ginawa ko naman. Lola, anong gagawin natin? Magdadasal tayo, apo. Ihingi ako ng patnubay sa aking ina para walang mangyaring masama sa iyo habang hinihintay natin ang pagtungtong mo ng 18. Hindi ko alam na may mga ganong ritual sa isang mangkukulam. Ang sabi ni Lola, may kanya-kanyang ritual na ginagawa ang isang mangkukulam. Gumagawa rin sila ng ritual para mas lumakas sila. Wala akong nagawa kundi ang tumango. Nangako ako, kaya kailangan kong panindigan. Baka ikapahamak ko kapag hindi ko iyon tinupad. Umikit na ako. Nag-usal ng mga kataga si Lola na siya lang ang nakakaintindi. Nang matapos si Lola, dinilaan niya ang kanyang hinlalaki at ipinahid iyon sa aking noo. Tumayo na ako nun. Ngumiti si Lola at niyakap ako. Maraming salamat, apo. Kapag nakuha mo na ang kakayahan ko, ikaw pa rin ang magdidesisyon kung gagamitin mo yun o hindi. Ang mahalaga naman sa akin ay naipasa yon. Iyon ang hindi naintindihan ng nanay mo. Hapon na nang umuwi ako sa amin. Nang nakahiga ako, may naramdaman akong kakaiba sa aking katawan. Baka epekto iyon ang ginawa ni Lola na ritual. Isang araw, may naging transfere kami. Napakagwapo niya. Maputi at matangkad. Pangalanan na lang natin na Gabriel. Ang gwapo niya, no? Bulong sa akin ni Amanda dahil magkatabi lang ang desk namin. Napangiti na lamang ako dahil totoo ang sinabi ni Amanda. Nagtungo sa tabi ko si Gabriel dahil yon ang bakanting upuan na para sa kanya. Nang tumabi siya, kinausap niya agad ako at tinanong kung ano ang pangalan ko. Lumipas sa mga araw at naging magkalapit kami ni Gabriel. Ganoon din si Amanda dahil siyempre magkaibigan kami. Hanggang sa manligaw si Gabriel at maging kami. Nilihim muna namin yon dahil wala pa ako sa legal age. Siya naman ay 18 na. Hanggang isang araw may isang babae sa kabilang section na nilalandi siya.
Grabe sa landi yung babae ah. Wika ni Amanda. Iyon ang sabi niya. Nasa may ilalim sila ng puno at nag-uusap. Lumapit ako sa kanila at tinignan ng masama si Gabriel. Hinila ko siya at kinausap sa gilid. Galit na galit ako noon, Sir Casper. Sinabi ni Gabriel na may tinatanong lang yung babae. Sinabi ko na kailangan ba talaga na dumikit ang babae na parang tuko. Humingi siya ng sorry sa akin kaya pinatawad ko naman. Siyempre marupok tayo. Lumipas ang ilang buwan at dumating ang aking kaarawan. Simpleng handaan lang sa probinsya. Iyon na rin ang pagkakataon na ipakilala ko si Gabriel sa aking mga magulang. Nang kumakain na kami, hinawakan ko ang kamay ni Gabriel na nasa aking tabi. Ipinakilala ko kasi si Gabriel bilang kaibigan sa kanila. Tinignan ako ni Mama at lumipat iyon sa kamay namin ni Gabriel. Anong ibig sabihin niyan, Bea? Ma, kasintahan ko na po si Gabriel. Mga bata pa kayo, Bea. Mag-aral mo na kayo kaysa yan ang atubagin ninyo. Galit na galit si Mama. Mama, 18 na ako at mahal ko si Gabriel, kaya please lang, hayaan niyo na ako. Hinawakan naman ni Lola Teresita ang kamay ni Mama at sinabing hayaan na ako dahil nasa tamang edad naman na kami. Huminga ng malalim si Mama at tumango. Sinabihan kami na huwag gagawa ng bagay na ikakasira ng kinabukasan namin. Halos magbanat buto na sila para lang maitaguyod ako sa pag-aaral. Kaya dapat ay huwag kong sayangin ang pagkakataon o oportunidad. Opo, Nay. Hindi po namin gagawin iyon. Mag-aaral po kaming mabuti at magiging inspirasyon ng isa't isa. Gagraduate po akong birhen. Matapos ang kainan, nagpaalam na rin si Gabriel. Sinabi ko na magkita na lang kami sa Lunes. Nagpaalam na rin si Lola sa akin at sinabihan na susunod ako sa kanya papunta sa bahay nito. Mga bandang hapon, nagpaalam ako kay Nanay na may kukunin lang sa bahay ni Lola. Pumayag naman sila. Nang makarating ako roon, nagtungo kami ni Lola sa loob ng silid at sinimulan ang ritual. Lumuhod ako sa gitna at pinalibutan ng itim na kandila. May kinuha si Lola na libreta sa may gilid. Umikit ka, Apo. Sinunod ko ang sinabi ni Lola. Umikit ako. Nagsimula namang basahin ni Lola ang libreta. Hindi ko yun maintindihan. Marahil ibang lingwahe iyon. Nang matapos basahin yun ni Lola, parang may kung anong pwersa ang pumasok sa aking katawan. Parang may hangin na pumasok at inangkin ang aking katawan. Lumapit si Lola sa akin at may ipinahid siya sa aking noo. Yan ang tanda na isa ka ng ganap na mangkukulam, Bea. Dadalhin mo yan. Nagdilat ako ng mga mata. May inabot sa akin si Lola na isang kupeta at may laman iyong kulay itim na likido. Para saan po ito, Lola? Inumin mo dahil palalakasin kanyan, Apo ko. Inuha ko ang kupeta at pinilit na inumin iyon. Parang sinilaban ang aking lalamunan nang mainom iyon. Agad akong inabutan ni Lola ng tubig nang maubos ko iyon. Matapos nun, kusang namatay ang mga kandila. Tumayo ako. Ngumiti si Lola sa akin at nagpasalamat. Ibinigay niya sa akin ang isang makapal na libreta na inilagay niya sa isang tote bag tsaka ibinigay iyon sa akin. Pag-aralan mo ang libreta kapag wala kang ginagawa. Makakatulong iyan sa iyo. Kung gusto mo nang matuto kung paano ang mga ginagawa ko, puntahan mo lang ako. Umiling ako at sinabi na wala pa sa isip ko na gawin iyon. Basta sinabi ko na sasabihan ko siya kung sakaling handa na ako. Tumango lamang ako at nagpaalam na kay Lola.
Sumapit ang Lunes at una kong hinanap si Gabriel. Hindi ko siya makita. Kung saan-saan ako napadpad hanggang sa mapunta ako sa likod ng eskwelahan. Kung saan may maluwang na bukid doon. Nakita ko si Gabriel roon. Lalapit na sana ako kaso sa hindi kalayuan. Nakita ko ang isang babae na patakbo sa kinaroroonan ni Gabriel. Parang may tumusok sa dibdib ko nang magkayakap sila. Siya yung babae na kausap ni Gabriel noon. Parang may dragon na lumabas sa katawan ko noon. Lumapit ako sa kanila. Kailan mo pa ako niloloko, Gabriel? Napatingin sila sa akin. Gulat ang makikita sa kanilang muka. Akmang lalapitan ako ni Gabriel, pero umatras ako. Pagsisisihan niyo ang ginawa ninyong ito sa akin. Pagkasabi ko nun, patakbo akong umalis habang umiiyak. Kinuha ko ang aking bag sa eskwelahan at umuwi. Gusto sana akong sundan ni Amanda, pero sinabi kong wag na. Dumiretso ako kay Lola. Nagtataka siya dahil umiiyak ako. Anong nangyari, Apo? Bakit umiiyak ka? Labis ang pag-aalala ni Lola na mga sandaling iyon. Niloko ako ni Gabriel, Lola. May iba siyang babae. Bakit niya nagawa to? Umiiyak na ako nun. Niyakap lamang ako ni Lola. Gusto mo bang maghigante? Gusto mo bang turuan sila ng leksyon? Alam mo naman na ayaw kong inaapi ka. Nung mga sandaling iyon ay nabulag ako sa galit. Kaya pumayag ako sa sinabi ni Lola. Ang sabi niya, tignan ko raw kung ano ang gagawin niyang mga ritual para matuto daw ako. Para kung sakali na kailangan kong mangkulam, ay magagawa ko na. Nagtungo kami sa silid na ginagamit ni Lola sa pangkukulam at nakita kong may niluluto si Lola sa may kawa. Tinanong ako ni Lola kung may bagay daw ba na pag-aari ni Gabriel na mayroon ako. Sinabi ko naman na mayroon siyang ipinahiram na panyo sa akin noon na hindi ko na ibalik sa kanya. Ibinigay ko iyon kay Lola na ng mga sandaling iyon ay hindi ko inisip ang magiging epekto nun sa taong kukulamin. Basta ang gusto ko lang ay makapaghiganti, dala ng selos at galit. Inuha iyon ni Lola sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at iginaya patungo sa may kawa. Sinabihan ako na ilagay roon ang panyo na ginawa ko naman. Inutusan niya ako na kunin ang kandilang itim. Kinuha ko iyon at sinindihan. Ibinigay niya sa akin ng isang posporo at sinabing sindihan ko yon. Ipatak mo ang kandila sa panyo. Lahat ng panyo ay lagyan mo. Nang mapansin kong natunaw na ang kandila, ipinatak ko yon sa panyo na nasa kawa. Pinuno ko iyon. Ang sabi ni Lola, may kanya-kanya daw silang ritual na ginagawa gaya niya. Nang mapuno ko iyon, ipinatong ko yon sa mesa. Kumuha si Lola ng isang manika. Ibinigay iyon sa akin at sinabing, ipunas ko iyon sa manika. Kumuha siya ng isang malaking karayom at ibinigay iyon sa akin. May kinuha siya pang libreta at binuklat-buklat iyon. Nang huminto siya, ibinigay niya iyon sa akin. Basahin mo. Nakasulat dyan ang mga sakit na pwedeng mapunta sa kanila. May mga sakit dyan na pwedeng mawala sa kanila at mayroon namang hindi at lalala lang. Babasahin mo lang ang orasyon na nariyan at kasabay nun ang pagtusok mo ng karayom sa katawan ng manika. Pagkalipas ng 2 araw, gagana na ang kulam. Napatango naman ako nun. Binasa ko yung isang sakit roon na pwedeng maibalik. Ayaw ko naman manatili iyon sa kanya. Gusto ko lang turuan ng leksyon si Gabriel. Huminga ako ng malalim nun, tsaka inusal ang sakit na nabasa ko roon. Kinabukasan, pagpasok ko sa room, tumabi agad sa akin si Amanda.
Agad niyang sinabi ang balita tungkol sa relasyon ni Gabriel at Cindy. Nang matagal na pala niya akong niloloko. Tinanong pa niya ako kung ayos lang daw ba ako. Ngumiti lamang ako at sinabi sa kanya na ayos lang. Ganoon talaga. Wala naman ako magagawa kung lukuhin ako ni Gabriel. Ganoon talaga. Mararanasan talagang masaktan kapag nagmahal. Yung araw na yon ay absent si Gabriel. Naisip ko na baka gumagana na ang kulam ni Lola. Lumipas sa mga araw ay absent pa rin si Gabriel. Nabalita pa sa buong school na may sakit siya. Tinubuan ng kung ano sa katawan. Nagpa-check up na siya pero wala daw makita na sakit si Gabriel. Dahil nga sa kaklase namin siya, nagpasya ang aming professor na bisitahin siya. Ayaw ko man pero kailangan din dahil baka makahalata sila. Pagkarating namin sa bahay ni na Gabriel, sa labas pa lang ay may naaamoy na kaming malansa. Nagtakip pa kami ng ilong tsaka pumasok sa loob. Iginaya kami ng ina ni Gabriel sa isang silid, kung saan naroon si Gabriel at nakahiga. Puno ng butlig sa katawan, parang tuko. Ang iba ay nagnanana pa. Halos hindi na rin niya maidilat ang mga mata at maigalaw ang katawan. Nandira ang iba kong mga kaklase at lumabas ng silid. Nakaramdam ako ng awa na ng mga sandaling iyon na-realize ko na mali ang ginawa ko. Oo, nasaktan lang niya ang puso ko. Pero siya, buong katawan niya ang nagdurusa. Kaya naman nagpaalam na ako sa aking mga kaklase na uuwi na. At nagdahilan na lang akong masakit ang aking tiyan. Dinahilan ko na lang na hindi ko kayang tignan si Gabriel sa ganong sitwasyon. Sumunod si Amanda at tinanong ako kung may alam ba ako sa nangyari. Nagtatakang tinignan ko siya at tinanong kung bakit niya nasabi iyon. Nakakaduda kasi ang kilos mo. Simula nung nalaman mo na may relasyon sila ni Cindy, naging ganyan ka na. At hindi na pumasok si Gabriel. Iyong totoo, Bea. Ang kukulang ba talaga ang lola mo? Pinagdududahan mo ba ako, Amanda? Hindi ba pwedeng hindi ko siya kayang tignan dahil naaawa ako sa kalagayan niya? Tumango naman noon si Amanda at tama daw ang sinabi ko. Humingi siya ng sorry. Umalis na ako at dumiretso sa bahay ni Lola. Tinanong ni Lola kung ano ang problema ko. Lola, tanggalin niyo na po ang kulam sa katawan ni Gabriel. Nakita ko po siya kanina. Naawa po ako sa kanya. Huminga ng malalim si Lola at tumango. Mabuti na lang at marunong siyang magbawi ng kulam. Lalo kung hindi iyon gaanon kalala. At saka tuturuan lang naman niya ng leksyon si Gabriel. Kung iyon daw ang gusto ko, ay yun ang gagawin niya. Ang sabi ko naman, nagawa ko lang iyon dahil sa galit at selos. Pero noong nakita ko ang kalagayan ni Gabriel, ay nagsisisi ako. Hindi ko maatim na ganoon ang nangyayari sa kanya. Isang buwan nang lumipas, ay pumasok na si Gabriel. Masigla na siya at nakabawi na sa sakit. Masaya ako dahil doon. Hapon yon, nilapitan ako ni Gabriel at sinabing gusto niya akong makausap. Pumayag naman ako sa gusto niya. Nagtungo kami sa likod kung saan sila nagkita ni Cindy. Umiiyak na humingi siya ng tawad sa mga nagawa niya sa akin. Noong mga panahon na hindi ko siya kayang ipakilala sa aking magulang, nakilala niya si Cindy at welcome siya sa bahay ng mga ito. Humanap lang daw siya ng tiyempo para sabihin iyon sa akin hanggang sa hindi na niya nagawa dahil sa takot at kawalan ng lakas ng loob. Napakagatlabi ako para pigilin ang luhang nais maglandas sa aking mga mata. Pero napaiyak pa rin ako. Minahal kita ng totoo, Gabriel. Di ba sinabi ko naman sa iyo na pagka-18 ko ay pakilala kita? Kala ko naghintay ka na. Ipinakilala naman kita sa magulang ko, hindi ba? Muli, humingi siya ng sorry at sinabing natukso lamang siya.
Sinabi ko na hindi ko basta mapapatawad si Gabriel dahil hindi naman ganun kadali ang magpatawad. Pero pinapalaya ko na siya. Wala naman ako magawa kung si Cindy ang mahal niya. Gumaan ang pagramdam ko pero masakit pa rin pala. Unti-unti ay nag-move on ako hanggang sa mawala ang nararamdaman ko para kay Gabriel. Hanggang sa dumating ang araw na gagraduate na kami. Masayang masaya ako dahil sa wakas ay natapos na rin ang 4 na taon na pagsusunog ng kilay. Matapos ang graduation, pinagsaluhan namin ng kaunting handa na iniluto ng aking nanay. At yun nga, after graduation, nagpasya na kami ni Amanda na maghanap ng trabaho. Pagkatapos naming mag-apply ay umuwi na rin kami. Pagkadating ko ng bahay, masamang tingin ni Mama ang sumalubong sa akin. Tinanong ko siya kung ano ang problema at ganoon ang tingin niya sa akin. Ipinakita niya sa akin ang libro na bigay ni Lola sa akin noong 8th birthday ko. Pag wala daw kasi akong ginagawa ay basahin at pag-aralan ko iyon. Naninggit ang mga mata ni nanay at inihagis iyon sa pader, dahilan para magkagutay-gutay ito. Galit na galit akong tinanong ni nanay kung bakit mayroon ako nun. Nag-aaral ka ng pagiging mangkukulam? O baka sa'yo pinasa ang kakayahan ni nanay? Napaupo ako sa sofa at hindi napigilan ang mapaiyak. Dahil sa nakikitang galit ni nanay, hindi ko alam ang sasabihin ng mga sandaling iyon. Kung magsisinungaling ba o sasabihin ang totoo. Pero wala akong pagpipilian, kundi ang umamin. Dahil hindi naman ako magkakaroon ng ganong aklat kung hindi ipinasa sa akin ni Lola ang kanyang kakayahan. Sinimulan kong ikwento kay nanay ang lahat. Simula sa ginawa ni Lola kay Samuel, nakaklase ko noong elementarya. Sa kung paano ko tinanggap ang pagiging mangkukulam sa pagsapit ng edad na 18. Sa panluloko sa akin ni Gabriel noong kolehiyo, kaya tinuruan ako ni Lola na mangkulam. Napabuntong hininga na lamang si nanay. Hinagod-hagod naman ni tatay ang likod niya. Mahal, kahit magalit tayo kay Bea, wala na tayong magagawa. Nangyari na ang dapat na mangyari. Tanggapin na lang natin. Tsaka hindi naman niya gagamitin sa hindi maganda, hindi ba? Tinignan ko nun si tatay at ngumiti sa kanya. Mahaba ang pasyensya ni Tatay Sir Casper. Kahit papano ay kumalma na si nanay. Hinarap niya ako at sinabi na huwag kong gagamitin iyon sa masama. Na kapag may nagawang hindi maganda sa akin ng isang tao, ay ipagpasa Diyos ko na lamang iyon. Tumungo ako at niyakap si nanay at humingi ng tawad sa kanya. Nagpapasalamat ako dahil nauunawaan ako ng mga magulang ko. Muli, sumubok ulit kami na mag-apply ni Amanda hanggang sa natanggap kami sa isang company. Sa office kami magtatrabaho. Masayang masaya kami noon ni Amanda dahil sa wakas ay makakapag-ipon kami bago mag-board exam. Naging maayos naman ang trabaho namin roon. Nakakasundo namin ang mga katrabaho. Pag-uwi ko ng bahay noon, kinuha ko ang libreta ni Lola at nagtungo sa kanyang bahay dahil ibabalik ko na yon. O apo, napadalaw ka. Na-miss mo ba ang lola mo? Naging busy ka nito mga nakarang araw ha? Nandito po ako Lola, dahil may ibabalik po ako sa inyo. Ibinigay ko kay Lola ang libreta. Nagtataka niya akong tinignan. Bakit apo? Bakit mo ibinabalik ito? Pwede naman nasa iyo lang ito. Para kung sakali man na kakailanganin mo, may mababasa ka. Hindi ko na po kailangan iyan, Lola. Magbabagong buhay na po ako. Okay na sa akin na naipasa niyo ang kaalaman ninyo, pero hanggang doon na lang po yun.
hindi ko na po siya gagamitin. Napabuntong hininga na lamang si Lola at saka ngumiti. Wala daw siyang magagawa kung yun ang gusto ko. Choice ko daw iyon. Iyon naman ang gusto ko kay Lola. Hindi niya ako pinipilit sa isang bagay na ayaw ko. Niyakap ko si Lola dahil naiintindihan niya ako. Pagkatapos ng pag-uusap namin ay umuwi na rin ako. Sinabi ko ngayon sa aking mga magulang at natuwa sila sa naging desisyon ko. Tuloy-tuloy ang trabaho namin ni Amanda. Ilang araw ang lumipas, may bago kaming katrabaho. Pangalanan na lang natin na Christian ang lalaki. Mabait si Christian at masipag sa trabaho. Marunong makisama bukod sa gwapo siya. Naging close namin siya ni Amanda. Lumipas ang ilang linggo. Nahulog ang loob ko kay Christian. Nagkagusto ako sa kanya lalo at lagi kaming magkasama ni na Amanda. Minsan nga pag out namin sa work, lumalabas kami at kumakain sa mga restaurant o fast food chain. Minsan kasama namin si Amanda, minsan naman ay hindi. Hanggang isang araw, hapon iyon, day off ni Christian. Sabay kaming umuwi ni Amanda. Noong mga sandaling iyon na pag-isip-isip ko na matagal na ang samahan namin ni Amanda. Siguro panahon na para sabihin ko sa kanya ang pagkatao ko. Bilang kaibigan ay dapat naroon ang tiwala mo sa kanya. Kaya naman niyaya ko siyang kumain sa labas. Nagtungo kami sa isang fast food chain. Kwentuhan lang hanggang sa napunta yon kay Christian. Magsasalita na sana ako noon. Kaso naunahan ako ni Amanda. Bes, may gusto ako kay Christian. Natigilan ako sa sinabing iyon ni Amanda. Sasabihin ko rin sana na may gusto ako kay Christian. Pero nakaramdam ako ng hiya. Ngayon lang siya nagkagusto sa isang lalaki. Kaya naman hindi ko na sinabi ang nararamdaman ko para kay Christian. Dahil ayaw ko maging komplikado ang lahat. Ngumiti lamang ako at sinabi na sana magkagusto rin si Christian sa kanya. Sana nga pero napapansin ko kasi na lagi siyang nakatingin sa akin. At iba ang titig niya sa akin, bes. Ngumiti lamang ako at iniba na ang usapan. Sinabi ko na may gusto akong sabihin sa kanya. Iyon nga ang pagiging mangkukulam ko. Tinanong naman niya ako kung ano yon. Huminga muna ako ng malalim bago nagsalita. Amanda, isa akong mangkukulam. Kita ko ang panlalaki na mga mata ni Amanda. Hindi makapaniwala sa sinabi ko. Napakurap-kurap pa siya. Tinanong niya ako kung totoo ba ang mga sinabi ko. O baka prank lamang iyon. Natawa ako ng mahina at napailing-iling. Kung pwede nga lang, prank na lang Amanda Pero hindi Hindi ito prank. Natatandaan mo ba si Gabriel? Yung ex ko na ipinagpalit ako? Umango si Amanda. Sinabi ko sa kanya na ako ang dahilan kung bakit siya nakulam. Ipinakulam ko siya kay Lola. Lahat-lahat sinabi ko kung paano ako napapayag ni Lola na ipasa ang kakayahan niya sa akin. Patay ang dahilan kung bakit kinakailangan ko na kunin kay Lola ang kanyang kakayahan bilang mangkukulam. Tsaka wala akong balak na gamitin ang kakayahan na natutunan ko sa paggawa ng mali. Nagbago na ako. Ang mahalaga lang ay naipasa na ni Lola ang kanyang kakayahan sa akin. Pero marunong ako mangulam syempre. Pabulong ko lamang na ikinakwento iyon dahil baka may makarinig sa akin. Napapalunok si Amanda ng laway habang nakatingin na nakikinig sa akin. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ko. Nang makapag-adjust, nagtanong siya. Bakit mo sinasabi ito sa akin, Bea? Hindi ka ba nag-aalinlangan na baka sabihin ko ang sekreto mo sa iba? Hindi ka ba natatakot na baka iwasan kita? Ngumiti lamang ako kay Amanda.
at sinabi na malaki ang tiwala ko sa kanya na hindi niya sasabihin sa iba ang sekreto ko. Na alam kong hindi niya gagawin ang mga tinanong nito. Na sa loob ng ilang taon na maging magkaibigan namin, nakilala ko na siya at kung gaano siya kabuting kaibigan. Lumapit siya sa akin at niyakap ako at sinabi na walang makakaalam sa sekreto ko. Umuwi kami ni Amanda na masaya. Kinabukasan, hindi nakapasok si Amanda dahil masama daw ang pakiramdam niya. Kaya naman si Christian ang kasabay ko sa pagkain ng lunch. Kumusta naman ang day off? Okay lang naman. Ayun, pumunta kami sa isa naming kamag-anak na balikbayan. Ngumiti lang ako at napapatango habang nagkukwento siya. Hindi may pagkakaila na mabuting tao si Christian. Kaya hindi nakapagtataka na magustuhan siya ni Amanda. Nang mga sandaling iyon nun, naisip kong itanong kung may gusto ba siya kay Amanda. Christian, may gusto ka ba kay Amanda? Napatingin sa akin si Christian, tsaka umiling. Ha? Wala akong gusto sa kanya, Bea. Ang totoo niyan, sa'yo ako may gusto. Nagulat ako sa sinabi ni Christian. One-sided lang pala ang nararamdaman ni Amanda para kay Christian. Nakaramdam tuloy ako ng awa kay Amanda. Ngumiti lamang ako at tinanong kung bakit ako ang gusto niya at hindi si Amanda. Sabi niya na maganda ako. Gusto niya ang mga katangian ko. Gusto ko rin naman si Christian, pero kailangan ko munang sabihin kay Amanda ito. Ayaw kong masaktan ang aking kaibigan. Hindi ko akalain na may gusto ka pala sa akin. Ganoon talaga. Ako, gusto mo rin ba ako? Natigilan ako. Sinabi ko na lang na crush ko lang siya. Pagkatapos naming kumain, nagtungo na rin kami sa opisina para magtrabaho. Inalok ako ni Christian na ihatid niya ako sa bahay. Pumayag naman ako. Kinabukasan noon kinausap ko si Amanda tungkol sa sinabi ni Christian na may gusto siya sa akin. Kung ikaw ang gusto niyang ligawan, bakit hindi? May gusto ka ba sa kanya? Walang dahilan para magsinungaling ako nun. Kaibigan ko siya at ayaw kong masira ang samahan namin dahil sa hindi pagiging tapat sa kanya. Umamin ako. Hinawakan niya lang ang kamay ko nun at sinabing ayos lang sa kanya yon. Gusto daw niya akong maging masaya. Nang manligaw si Christian, pinayagan ko na siya hanggang sa sinagot. Nagtagal ng 3 buwan ang relasyon namin ni Christian. Okay naman kami hanggang sa isang araw. Ramdam ko ang panlalamig ni Christian. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong natatandaan na may nagawa akong mali sa kanya. Hanggang isang araw, nakita kong sabay na lumabas ng lunch si Christian at Amanda. Okay naman sa akin na magsabay sila kasi magkakaibigan kaming 3. At isa na rin may tiwala ako sa kanila. May mga pagkakataon kasi na magkakasabay kaming 3 ng break time. Meron naman na kami lang 2 ni Amanda ang magkasabay at minsan naman si Christian. Pero kapag kasama ko siya, ay parang lutang siya. Kaya nung gabing pag-out namin, hinintay ko siya kahit 1 oras pa akong maghihintay kasi overtime siya. Apektado na rin kasi ang trabaho ko sa sitwasyon namin. Pareha sila ni Amanda na may OT. Christian, pwede ba tayong mag-usap? Yan ang bungad ko nang makita ko siyang palabas na ng building. Magkasama si Christian at Amanda na lumabas. Ngumiti si Amanda sa akin at sinabing mauuna na itong umuwi. Nang makaalis na si Amanda, bumalik sa akin si Christian. Tinanong niya ako kung ano ang pag-uusapan namin. Minabuti na lang namin na pumunta sa isang mamihan di kalayuan sa gusali. Habang sakay ng kanyang sasakyan,
Hindi kami naggigibuan at hindi rin niya ako ginigibo. Para kaming estranghero at nasasaktan ako roon. Nang makarating kami roon, nag-order muna kami at kumain. Bakit ka nanlalamig sa akin, Christian? Bakit pakiramdam ko, iniiwasan mo ko? Kung hindi lang natin kaibigan si Amanda, magsiselos na ako. Pero malaki ang tiwala ko sa kanya at sa iyo. Kahit na sinabi niyang gusto ka niya at nare-respeto naman niya iyon. Tapos na kaming kumain nang tanungin ko yon. Paano kung sabihin ko na mahal ko si Amanda? Nagulat ako doon. Anong nangyayari at bakit mahal niya si Amanda? Hindi ba dapat ako ang mahal niya? Natawa ko ng mahina para ikubli ang sakit na nararamdaman ng puso ko. Hindi ko maisip na sasabihin yon sa akin ni Christian. Hindi ko aakalain na gagawa ng mali si Amanda sa akin. Naisip ko na baka inakit siya ni Amanda. So, niloloko ninyo ako. Niloloko niyo ako ni Amanda. Nagbabatingin si Christian at tumingin sa kanyang plato. Lagi ka kasing busy. Hindi mo ko nabibigyan ng time simula nung napromote ka. At si Amanda, pang nandyan kapag kailangan ko ng kausap, lalo na at parehas kami ng break time. Hindi ko sinasadya, Bea. Nahulog lang ang loob ko sa kanya nang hindi ko sinasadya. Doon na ako naiyak. Pinagtaksilan ako ng dalawa kong kaibigan. Inakala ko simpleng pagsabay lang tuwing lunch at break time. Walang ibang ibig sabihin pero meron pala. Sobrang sakit nun. Alam niyo naman ang pakiramdam na yon, di ba mga listeners? Tumayo ako noon at lumabas ng mamihan para pumara ng sasakyan at umuwi na sa amin. Nagulat ang nanay ko nang makitang mugto ang aking mga mata. Anak, may nangyari ba? Bakit namumugto ang mga mata mo? Niyakap ko si nanay at umiyak sa kanyang balikat. Pinatahan niya ako. Nang ayos na ako, ipinakwento niya sa akin ang nangyari. Legal kasi kami ni Christian. Kaya nung ikwento ko kay nanay ang mga pinag-usapan namin ni Christian, nakaramdam siya ng galit. Lalo na kay Amanda na matagal kong naging kaibigan. Hinagod-hagod niya ang likod ko at tinignan ako. Hayaan mo na sila. Ang mga taong may ginawang masama sa kapwa ay may kapalit, anak. Kaya ipagpasa Diyos mo na lang ang ginawa sa iyo. Huwag mong gagamitin yung kaalaman mo sa pangkukulam, ha. Binabalaan kita, Bea. Hindi ko alam pero ng mga sandaling iyon ay hindi ako nakinig kay nanay. Nanaig ang galit, tampo at selos ko. Kinabukasan ay binisita ko si Lola. Umabsen muna ako nagpaalam na masama ang pakaramdam ko. Tuwang-tuwa siyang nilapitan ako at niyakap. Mabuti naman at napasyal ka, apo ko. Sobrang abala ka na sa trabaho, ha. Kumusta ka, apo ko? Iyan ang bungad sa akin ni Lola. Uugod-ugod na rin si Lola at hindi na ganong makalakad. Pero kahit papano ay malakas pa rin naman siya. Umupo kami sa sofa. Lola, gusto ko ulit gamitin ang kakayahan ko bilang isang mangkukulam. Nagulat si Lola sa tinuran ko at sinabi na bakit biglang nagbago ang isip ko. Ang akala niya ay hindi ko nagagamitin iyan. Patunayan ang pagbalik ko ng libreta sa kanya. Muli, tumulo ang mga luha ko nang maalala ang nangyari noong isang araw. Tinanong ni Lola kung ano ang nangyari. Ikwento ko sa kanyang lahat-lahat. Kailangan nilang turuan ng leksyon. Mga traidor sila. Sa bait mong iyan, nagawa ka nilang traidorin. Kaya gagabayan kita ulit, apo ko. Bigla akong nakaramdam ng alinlangan nang maalala ang sinabi sa akin ni nanay na ipagpasa Diyos ko na lamang ang lahat. Pero sinabihan ako ni nanay, La.
na ipagpasa Diyos ko na lang daw ang lahat. Ano ba ang dapat kong gawin? Ayaw ang gumawa ng paraan para turuan sila ng leksyon. Minsan, hindi naman basta-basta darating ang karma sa kanila, hindi ba? Kaya ngayon pa lang, turuan na natin sila ng leksyon. Nandito lang ako, apo ko. Alalahanin mo ang mga ginawa nila sa'yo. Inisip ko lahat ng mga nangyari. Yung tiwalang ibinigay ko kina Christian at Amanda na sinira lang nila. Na kailanman ay hindi ko sila pinagdudahan at hinayaan na lagi silang magkasama. Naikuyom ko ang aking kamao at tumingin kay Lola, tsaka tumango. Gagawin ko na po, Lola. Napangiti si Lola at tumango. Nagsimula na kami sa aming gagawin. Nagpakalo si Lola sa kawan ng tubig na kulay itim. Napakabaho ng usok na inilalabas niyon. Pero tiniis ko iyon. Pinakuha sa akin ni Lola ang kandilang itim at ang kandilang puti. Pinasindihan sa akin iyon. Nang makitang may natutunaw, ipinatako iyon sa kawang hanggang sa maubos iyon. Ibigay mo sa akin iyong mga bagay na mayroon sila. Lahat ng bagay. Nagalangan ako noon dahil baka hindi mabawi ang kulang. Pero sinabi ni Lola na mababawi iyon dahil simpleng ritual lang ang gagawin ko. Inilabas ko sa aking bulsa ang 2 porselas na ibinigay nila sa akin. Inutos sa akin ni Lola na pagdikitin ko iyon at basahin ang ritual na para sa sakit na ibibigay ko sa 2. At habang binabasa ko yun, nagpapausok si Lola na hindi ko alam kung para saan. Nang matapos kong basahin ang nasa libreta, sinabihan ako ni Lola na ihulog yun sa may kawa. Unti-unting natanggal ang porselas at natunaw. Nagporma iyon ng hugis babae at lalaki. Pinigilan ko ang sarili ko na maawa sa kanila at inisip ang mga ginawa nilang masama sa akin. Pinakuha sa akin iyon ni Lola at pinakuha ng manika. Sabi niya, itahi ko yun sa manika na sinunod ko naman. Muli, nag-usal na naman ng orasyon si Lola at sinabing tusukin ko ang mga manika ng 5 beses na ginawa ko naman. Nang matapos, nanghihina na napaupo ako sa selya na naroon. Para akong nawala ng lakas. Nagustuhan mo ba ang ginawa natin, apo? Hindi ko alam, Lola. Pakiramdam ko ay nakokonsensya ako sa ginawa ko. Huwag kang makonsensya, apo. Sa una lang yan. Dapat lang yun sa kanila. Isipin mo ang mga ginawa nila sa'yo. Dapat nilang pagbayaran iyon. Inabuso kasi nila ang kabaitan mo. Nang maalala ko iyon, bumalik na naman ang galit ko sa kanila at tumango habang sinasabi na dapat lang yun sa kanila. Nang matapos kami ni Lola sa ginagawang orasyon, sinabi niya na makalipas ang 2 araw ay iepekto na ang kulam. Nang sandaling iyon ay masaya ako dahil makakapaghiganti na ako. Nang matapos, umuwi ako sa amin nang nakangiti. Mabuti na lamang at hindi nagduda si nanay sa akin. Kinabukasan nga nang pumasok ako sa opisina, nagkasabay kami ni Amanda. Binigyan ko siya ng masamang tingin tsaka lumapit rito. Pwede ba tayong mag-usap, Amanda? Huminga siya ng malalim. Pwedeng mamayang hapon na tayo mag-usap. Kasama natin si Christian. Mahirap kapag ganitong umaga tayo mag-uusap. Alam kong nagagalit ka pero maapektuhan ang trabaho natin. Natawa ako ng malakas kaya napatingin na sa akin ang mga naroong empleyado. Sinabi ko sa kanya na naisip niya yon, samantalang hindi niya naisip ang mararamdaman ko sa ginawa niyang panluloko sa akin. Kahit ganun pa man ay pumayag ako. Nang buong panahon na trabaho ay hindi ako makapag-concentrate. Iniisip ko kung ano ang mga sasabihin sa akin ni Amanda. Nang pag-out namin,
Napagpasya namin na pumunta sa plaza, di kalayuan sa gusali na pinagtatrabahuan namin. Mahirap daw kasi sa cafe o restaurant kami pupunta. Para daw mailabas ko ang galit ko. Kapag nagalit ako sa restaurant, maraming makakakita. Hindi ko alam kung nakikipagplastikan sa akin si Amanda na concern siya sa akin. Hindi naman iniisip ang nararamdaman ko. Pagkarating namin doon, naupo kami sa isang mahabang upuan. Ilan niyo pa ako niloloko, Christian at Amanda? Tumingin si Christian kay Amanda. Ang aking kaibigan ang nagpaliwanag nun. Nabigla ako sa aking nalaman nun. Hindi pala talaga ako gusto ni Christian. Nang sabihin ni Amanda sa akin na may gusto siya kay Christian, kinabukasan nung nag-confess si Christian ng nararamdaman kay Amanda. Ngunit nabasa ni Amanda ang nasa likod ng note ko na nakapaskil sa mesa. Nakalagay kasi doon na gusto ko si Christian. Ayaw ni Amanda na masaktan ako, kaya siya na ang nagparaya para sa kaligayahan ko. Inausap niya si Christian na kung pwede ako na lang ang ligawan niya at baka sakaling magustuhan daw ako ng lalaki. Oo, niligawan ako ni Christian. Pero hindi naging sapat ang 3 buwan para magustuhan ako niya. Umiyak ako noon. Pagkaramdam ko, pinagkaisahan ako. Pinaglaruan ang nararamdaman ko. Wala naman sa akin kung ikaw ang liligawan ni Christian, Amanda. Masaya ako ng ganoon, pero yung ipamukha ninyo sa akin na ako ang gusto mo, Christian, para akong tininaidor eh. Pinaglaruan niyo ang nararamdaman ko. Umiiyak na lumapit sa akin si Amanda. Humihingi ng tawad dahil hindi na daw nila nakayang pigilan ang sarili. Dahil mahal talaga nila ang isa't isa, lalo na at palagi silang magkasama sa break time at lunch break. May balak naman daw silang sabihin sa akin ni Amanda ang totoo, pero hindi nakapagpigil si Christian. Dahil nahihirapan na rin siya na magpanggap na mahal ako. Hindi ko akalain na magagawa mo sa akin ito, Amanda. Tinuring kitang kaibigan at kapatid. Pinagkatiwalaan kita pero hindi mo ako magawang pagkatiwalaan. Pinagmukha mo kong tanga. Galit na galit ako noon. Umiiyak na tumalikod ako noon at umuwi. Iyak ako ng iyak noon hanggang sa makatulog na lang ako. Mugto ang mga mata ko kinabukasan, pero pinilit ko pa rin bumangon kahit masama ang pakiramdam ko. Pagpasok sa opisina, napangiti sila sa akin. Lumapit sa akin ang isa kong katrabaho at tinanong kung ayos lang ba ako. May nakakita daw kasi sa amin ni na Christian at Amanda sa plaza, kung saan naririnig niya ang pinag-usapan namin kasi medyo madilim daw ang lugar niya at kasama ang boyfriend. Narinig niya lahat. Naawa sila sa akin. 2 araw na hindi pumasok sina Christian at Amanda. Nagtataka na ang mga katrabaho ko at naisip na baka nagtana na ang dalawa. Hanggang sa sumagi sa isip ko ang ginawa namin ni Lola. Naisip ko na baka umepekto na ang kulam. Ng mga sandaling iyon noon ay wala sa isip ko ang awa dahil nangingibabaw pa rin ang galit ko. 2 araw pang lumipas, bumisita ang ina ni Amanda sa aming bahay. Kinabahan ako. Anong dahilan at bakit naroon siya? Naisip ko na baka sinabi ni Amanda ang sekreto ko sa kanyang ina na hindi malabong mangyari. Ganoon pa man, pinatuloy ko si Tita Agnes sa loob ng bahay at pinaupo sa sofa. Tita, bakit po kayo nandito? Nagkasakit si Amanda. May kung anong lumalabas sa kanya at kapag kinakamot niya iyon dahil sa kati ay namumula at lumalaki at nagkakanana. Gusto namin siyang dalhin sa ospital pero tumanggi siya. Sinubukan namin siyang ipaalbularyo pero tumanggi pa rin siya. Ang sabi niya ay puntahan daw kita. Gusto ka daw niyang makita. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Kung tatanggi ako
makakahalata si Tita Agnes. Kaya pumayag na ako. Ang sabi ko, after na lang ng trabaho ako pupunta roon. Mag-under time na lang ako para hindi ako gabihin. Ang tanong lang sa isip ko noon, bakit hindi nagpa-albularyo si Amanda? Kasi kung talagang gusto niyang gumaling, ay iyon ang gagawin niya. Nang makarating ako sa bahay nila, hindi ko maihakbang ang aking mga paa. Nahihiya ako dahil ako ang dahilan kung bakit may dinaramdam si Amanda. Pumasok na ako sa loob ng kanilang bahay. Sinalubong ako ni Tita Agnes at iginaya sa silid ni Amanda. Halos mapatras ako nang makita ang kalagayan ng aking kaibigan. Punong-puno ng sugat ang kanyang katawan at may mga dugo na lumalabas sa nana. Nakaramdam ako ng awa kay Amanda. Hindi ko akalain na yun na pala ang kinahinatnan ng ginawa namin ni Lola. Halos hindi na niya maigalaw ang katawan dahil sa sakit. Bea, mabuti at nandito ka. Kumusta ka na? Namiss kita. Napakagatlabi ako. Kahit na may sakit na siya, ako pa rin ang kinakamusta niya. Hindi ko alam noon kung may alam ba siya sa nangyayari sa kanya, lalo at alam niyang mangkukulam ako. Bagamat sinabi ko sa kanya na iniwan ko na yon. Nagpaalam si Tita Agnes na may gagawin lang daw siya at mag-usap lang daw kami. Nang makaalis si Tita, lumapit ako kay Amanda at naupo sa tabi niya. Pumunta rito ang nanay ni Christian at sinabing may tumutubo sa kanya na ketong. Gusto nilang ipaalbularyo si Christian pero sinabi ko na maghintay lang sila ng ilang araw bago gawin yun. Bea, ikaw ang may gawa nito sa amin, di ba? Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam. Tayo lang dalawa. Kaya kita tinawag ngayon ay para sana pakiusapan ka na tanggalin ito. Kung sakali man na ikaw ang may gawa. Pero mas malakas ang kutob ko dahil ikaw lang naman ang may galit sa amin eh. Napalunok ako sa sinabi ni Amanda. Confirm nga na may alam siya nun. Huminga ako ng malalim at nagyuko ng ulo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag. Pakiramdam ko nakagawa ako ng bagay na walang kapatawaran. Naintindihan ko kung bakit ginawa mo ito. Nagalit ka sa amin ni Christian dahil pakiramdam mo pinagkaisahan ka na namin. Pero sana, wag sana sa ganitong paraan, Bea. Alam mong may mga pangarap pa kami ni Christian. May pangarap pa ako. Wag mo naman sanang kunin yun sa amin. Umiyak si Amanda. Ang sabi niya, kaya ayaw niyang magpaalbularyo. Dahil natatakot siya na matalo ako ng manggagamot at mapahamak ako. Dahil may kilala ang kanyang ina na isang magaling na manggagamot. Kaya pinakausapan niya si Tita Agnes na kausapin ako at papuntahin roon para makausap ako. Tuluyan na akong umiyak at humingi ng tawad kay Amanda. Ngumiti siya at sinabing pinapatawad na niya ako. Mahal niya ako at kapatid na ang turing niya sa akin. At sana patawarin ko na din daw siya. Kung maaari sana ay tanggalin na ang kulam na nasa katawan din ni Christian. Dahil doon ay pumayag ako. Nagpasalamat ako dahil sa kabila ng lahat, kaibigan pa rin ang turing niya sa akin at kaibigan ko pa rin siya. Sa kabila ng lahat, napakabuti niyang kaibigan. Pagkaramdam ko hindi ko siya deserve na maging kaibigan. Dumiretso agad ako kay Lola at sinabi ang mga nangyari. Kaya tinuruan niya ako na magtanggal ng kulam sa katawan ni na Christian at Amanda. At unti-unti na rin maghihilom ang sugat na dala ng kulam. Gumaan ang loob ko nang malaman na wala na ang kulam. Ganon pala ang pagkaramdam kapag wala kang kinikimkim na galit sa isang tao. Kapag napatawad mo na sila, para akong nabunutan ng tinik. Ilang linggo ang lumipas
Sabay na pumasok sina Christian at Amanda. Kinausap ako na Christian at humingi ng tawad sa mga nagawa niya. Walang pag-alinlangan na pinatawad ko siya. Kailangan ko nang tanggapin na hindi talaga kami para sa isa't isa. Nagkaroon na rin ng lamat ang samahan namin ni Amanda. Ganun pa man, nagpaalam ako sa kanya na magre-resign na ako. Nilungkot siya pero sabi niya na good luck sa magiging journey ko. Sinubukan ko mag-apply bilang guro. Sa kabutihang palad ay natanggap naman ako sa isang pribadong paaralan. Nung tumagal na, nakapag-apply na ako sa isang public school, lalo nung nakapasa ako. Doon ko nakilala si Arthur, isang guro sa matematika. Mabait si Arthur at masayahin hanggang sa ligawan niya ako. Hinayaan ko siyang ligawan ako hanggang sa unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. At isang araw, napansin ko na unti-unti nang nahulog ang loob ko rin kay Arthur. Kaya naman kinausap ko siya nang minsang mananghalian kami. Arthur, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Ano yun, Bea? Sinabi ko sa kanya na mag-usap kami mamayang hapon pagkatapos ng klase. Pumayag naman siya. Nung sumapit na ang uwian ng klase, pumunta kami sa plaza para walang makarinig sa amin. Bumili kami ng pagkain at tumambay roon. Habang kumakain, doon ko na inopen sa kanya ang tungkol sa akin. Gusto kong malaman mo na isa akong mangkukulam. Ipinasa sa akin ito ni Lola noong ako ay 18 anyos. Dahil kailangan. Ngayon na alam mo na ang pagkatao ko, mamahalin mo pa ba ako? Natigilan ako nun nang hawakan ni Arthur ang aking kamay at tinitigan ako sa mga mata. Sinabi niya na mahal niya ako at hindi iyon ang magiging dahilan para sukuan niya ako. Sinabi niya na sasabihin ko raw lahat at handa siyang makinig. Nagkwento ako sa kanya mula sa umpisa hanggang sa dulo. Ganoon na lang ang pagtulo ng luha ko nang sabihin niya na naiintindihan niya ako. Tinanggap ako ni Arthur ng buong puso at hindi iyon ang magiging dahilan para iwan niya ako. Nagawa ko lang daw iyon dahil sa galit. Madalas talaga kapag galit ka, nakakagawa ka ng bagay na hindi maganda. Tsaka mo na lang marirealize ang pagkakamali kapag huli na ang lahat. Kaya may mga sinasabing nasa huli ang pagsisisi. Mabilis kong nakasundo si Arthur at pareha kami ng paniniwala tungkol sa pag-ibig. Nagdagal ang relasyon namin ng 3 taon bago nagpasyang magpakasal. Nang maikasal ako, ilang araw ang lumipas, namatay si Lola. Pero bago siya mamatay, sinabihan ako na pwede pang mawala ang kung anumang ritual na ginawa niya para magpatuloy ang aming lahi bilang mangkukulam. Gusto daw niyang magkaroon ako ng maayos na buhay kasama ang aking mga anak at ang aking asawa. Nagpatulong ako sa isa sa pinakamagaling na manggagamot. Sa kabutihang palad na wala ang kakayahan kong iyan. Naging normal ang buhay ko kasama ang aking mga anak at ang aking asawa. Hanggang ngayon ay magkaibigan pa rin naman kami ni Amanda. 1 taon din kasi kaming nawala ng komunikasyon nun hanggang siya na ang nag-reach out sa akin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po Sir Casper sa pagbabahagi ng aking kwento. Kung sakali man na mapili ninyo na mainarate sa inyong YouTube channel. Sana kapulutan din ng aral ang aking kwento. Maraming salamat mga minamahal na tagapakinig. Mag-iingat kayo palagi. God bless Sir Casper at sa inyong YouTube channel. Subscribe na.